Nagalit pa rin sa akin si Papa. Pero hindi ko na inisip yun. Ang mahalaga ay bumalik ako hindi para sumbatan siya, kundi para pasalamatan at buhay niya ako at tinulang para magpursige ako sa aking buhay. Kasi matapos ang tagpong yun, Pare, kaway mo na, pare. Yan. Hindi ko pwede iwan si Papa sa ganong kalagayan. Nagkaroon din ako ng pagkakataon kung sabi ng aking mga kapatid. Sinabi ko sa kanila, panahon ko na ang lahat ng kalokohang ginagawa nila si Papa. At hindi na ako may makapapayag pa na napusuhin nila si Papa. Pinakita ko sa kanila ang bagong JR. Nirerespeto ko pa rin sinabi ng aking mga nakatatandang kapatid. Pero ngayon ay marunong na akong ipaglaban ng tama. Ayos na buwan din ako ng tagagawa ng Smith. Kahit ayaw ni Papa, nalagaan ko siya. Kahit ilang pa rin siya sa akin, pinilit kong ginabit muli ang sarili ko. Hanggang siguro, napagod na rin si Papa sa tatatabi sa akin at na-realize niya wala naman siyang magagawa, kundi patuloy ko siyang mahalin dahil ama ko siya. Sa ngayon at Smith, ay kababalik ko lang dito sa Cebu. Dito ako nagpalisino dahil may branch din naman ng restaurant na pinagtatrabahuhan ko dito. Makinang na rin yun. Basta ganun ay babatin si Papa sa kanyang kalusugan. Dahil after na rin pala kami ni Freddy at Smith. At ngayon, ay nagpapulong kami sa pag-alalaga kay Papa. May 3 taon na rin akong anak na lalaki. Rodolfo, pinangalan ko sa kanya. Ulat ang pangalan ni Papa. Kaya naman tuwang-tuwa si Papa sa kanya ako. At simula na mabuti naming relasyon bilang ang pagdala. At me, nagbunga na rin ang matagal